sa itong si Auntie Claire Castro ay nag-react na po, no? Ang palasyo pumalag sa pahayag ni Senator Amy Marcos sa ombudsman bid nitong si Remulla. Kung maalala natin, yung vlog natin kahapon ay patungkol dito sa ibinuking ni Senator Amy Marcos na itong plano nila na si VP Sara ay ipakulong nila para hindi makasali sa 2028 election. Kaya raw, di umano, sabi ni Senator Amy Marcos, ay kaya pinipilit nilang makapasok itong si Remulla sa ombudsman para makatulong na makulong itong si VP Sara. At ito namang si Auntie Claire Castro ay nag-react ngayon patungkol dito. Ano kaya ang reaksyon ng Malacanang dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos? Mamaya malalaman natin yan. Okay? Papakita natin ang sinabi mismo ni Auntie Claire Castro, the attack dog of BBM. Ito, pangalawa nating pag-usapan ay reaksyon pa rin, no, ng Malacanang na si Presidente Marcos Jr. Siya raw yung unang pangulo sa bansa na nagsagawa ng flood control probe. Diba? Ipinagmayabang pa ni Auntie Claire Castro na kauna-unahang presidente na si Bongbong Marcos ay nagpaimbestiga sa anomalya sa flood control. Alam mo, Auntie Claire Castro, hindi naman yan dapat ipagmayabang. Unang-una, palpak na kayo. Wala sanang investigasyon kung yung presidente nyo ay matino. Di ba? Unang-una, Auntie Claire Castro, pinabayaan niya ang mga corrupt officials sa gobyerno na ito. Pinabayaan niya na magkaroon ng anomalya at mga ghost projects dyan sa flood control. Diyan pa lamang sablay. So hindi po yan dapat ikapagmayabang, Claire Castro, na si Junior ang pinakaunang bla bla bla. Utot mo, Claire Castro. Sablay ka dito. Sa totoo lang. Okay? Sablay ka. Ito, pangatlo natin pag-uusapan, ha. Kaya pala, galit na galit itong mga kongresista ni former President Duterte. Mamaya, may ipapakita kong video sa inyo na wala pong lusot itong mga congressman dati sa panahon po ni former President Duterte. Kasi sinusuri ng mabuti ang national budget ni former President Duterte bago ito aprubahan ni Tatay Digong. Mamaya, papakita natin yan. Sabi natin, kaya pala gutom na itong mga kongresista sa mga sa mga budget. Gutom na gutom. Ha? Kasi sa panahon po ni former President Duterte, yung bulsa nila, buslot lahat. Walang malikom. Tapos, meron pa silang itong mga loyalista at itong mga dilaw, may pakulo pa silang gimmick na naninira sa mga Duterte ba na ito raw Diskaya contractor. Mga kontraktor raw ito ni Duterte. Kasi nung nabanggit ni Diskaya na nagsimula sila sa 2016. Nagsimula sila ng 2016 na naging kontraktor sa gobyerno. Sino pa naman ang presidente sa 2016 up to 2022, di ba si Tatay Digong? Kontraktor na daw dati itong si Diskaya sa mga Duterte. Patutunayan ko sa inyo mamaya dito sa Donmar TV bakit sablay yan na argumento. Okay, papakita ko ito bakit sablay ang argumento nyo na si Diskaya raw ay dating kontraktor na ng administrasyong Duterte. Ito, panglima na ating pag-usapan ay ipapakita ko sa inyo itong video nitong si Representative Toby Tiangco on House of Representatives Infracom probe on the flood control anomalies. Mismo nga sa pag-imbestiga dito sa anomalya ng flood control. Pinipili pa nila ang kanilang resource person. Hindi na ngayon isasali si Magalong. Siguro takot sila kay Magalong na isisiwalat ni Magalong ang mga pangalan na sangkot dito. At meron yang ebidensya si Magalong. Ngayon, isinusulong ni Toby Tiangco na masali itong si Magalong o kaya ito si Saldico. Parang ayaw nila Parang ayaw nila. So, pakinggan natin si Toby Tiangco dito. Ano ba talaga ang katotohanan dito? Okay? Pero, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, so, eto. Ano ang naging reaksyon ng palasyo? Si Auntie Claire na, hindi man ito opinion ni Bongbong Marcos, opinion man ito ni Auntie Claire.
Ano ang opinyon ni Auntie Claire sa pasabog kahapon ni Senator Amy Marcos? So ito, panoorin natin lahat. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Amy na haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Amy, mas Sige na, hinahamon kita Auntie Claire Castro. Sige nga, awayin mo itong kapatid ng amo mo. Sige nga. Sister ito ng amo mong si BBM. At ito ay kaibigan ng Vice Presidente. Na siya mismo ang nagpasabog sa isyu na yan na itong administrasyon na ito ay may planong ipakulong si VP Sara para hindi na sagabal sa 2028 election. Sige nga, banatan mo nga ang kapatid ng presidente. marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng Ay hindi ka hindi ka makabanat ni Aimee, no? Takot ka. Takot ka na makabanat ni Aimee kasi kapatid ng amo mo eh. hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ibig mong sabihin, si Senator Aimee, pinoprotektahan niya si VP Sara? Of course. Kasi nabubuking eh. Nabubuking ng kapatid ng amo mo. Hindi syempre, may access yan kasi kapatid yan ng presidente. Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan? Di ba? So ina-assume ninyo na may kasalanan talaga si VP Sara. Yan ang hirap sa inyo, Auntie Claire. Sarado na kasi yung mga utak nyo dyan eh. Ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. Yellow ka kasi. Noong panahon po ni former President Duterte, yellow ka na kasi. Pati siguro puso mo at dugo mo, yellow na. Hindi pa po ba na mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte. Hindi naman sa natatakot, pero hindi pa rin mananaig yung mga plano nyo. Kung totoo ang sinabi ni Aimee. Hindi sa iyo na natatakot. Si VP Sara walang katakutan yan eh. Ang ibig lang sabihin ni Senator Amy Marcos, hindi kayo mananaig sa mga gahaman yung ambisyon. May nang ambisyon kasi dyan eh, na maging presidente. Yan ang sabi ni Senator Amy. Na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi. Actually, Auntie Claire, wala ang word na nabanggit si Senator Amy kahapon na may kinakatakutan. Galing ang salitang natakot sa bibig mo. Ikaw lang ang nagsabi na natatakot si Senator Amy, natatakot si VP Sara. Hindi po sila takot. Hindi po sila takot. Nabubuking lang kayo siguro ni Senator Amy. Nabuking kayo eh. Dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Anong hinaharang? Ang gahaman yung sobrang sakim sa kapangyarihan. Yun ang hinaharang niya ha. Direct to the point na kita. Ang mga maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan. At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? May pabulang kristal ka pa ha? Wala nang binanggit na bolang kristal si Senator Amy. Galing yan sa bibig mong bolang kristal. Iuntog ko sa ulo mo yung bolang kristal eh. Alam mo, nabubuking kayo. Palusot pa kayo. Wala kayong palusot. Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. Tandaan mo ha. Tandaan mo, Claire Castro. Kung may masakit kang sasabihin patungkol kay Senator Amy, remember na ang kapatid nito ay yung amo mo. Careful ka sa mga pananalita mo. Baka ikaw yung isusunod ni Torre. Ano nangyari ni Torre? Nasibak sa pwesto dahil sa lumaki yung ulo. Baka ikaw yung susunod na sisibakin sa pwesto. Ingat ka ha. Kapatid yan ng Pangulo. I'm sure the President heard about this, ma'am. Ano po yung reaksyon niya na galing po sa kapatid niya yun? Kasi siya yung nagre-react eh. Hindi kami interesado sa reaction mo, hoy, Claire! Hoy, Claire Castro, hindi kami interesado sa reaction mo. Interesado si Senator Amy sa reaction ng kanyang brother. Anong reaction ni BBM? Wala kaming paki sa'yo. Pahayag na yun. Alam naman natin ng Pangulo pagdating kay Senator Amy, kapatid niya naman po yan, ay hindi siya nagsasabi po ng negatibo. Hindi siya nagsasabi ng negatibo. Ikaw, bakit hindi mo yan ang i-answer mo? Bakit
Bakit magpalabas ka pa sa opinion mo? Hindi ka man presidente. Diba? May pabulang kristal ka pa eh. Hindi kami interesado dyan sa mga reaksyon mo. Ha? Wala ngang nanonood sa mga vlog mo. Di ba? Ay nako, Claire. Para ka talagang dalupa pa dyan. Yung, tingnan mo yung ano mo. Yung attire mo. Para ka talagang isda eh. Ay nako. Wala. Hindi nga nag-react yung Pangulo. Mas nagre-react ka pa. Kakahiya ka. Kakahiya ka. So yun ang reaction ni Auntie Claire. Si Auntie Claire pa rin ang ating pag-uusapan ngayon. Itong ipinagmayabang ni Auntie Claire Castro na si Presidente Marcos raw ang pinakaunang presidente ng Pilipinas na nagsagawa ng flood control probe. At hindi yan dapat ikapagmayabang, Claire. Kasi noong pumutok ang issue sa flood control, unang-una palpak na si BBM dyan. Palpak na. Syempre, gusto niyang mapaimbestigahan ang flood control because that is under the